Hi everyone! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig! Don't forget to like, subscribe, share this video para alam mo kung ano ang latest trending news sa ating pag-uusapan ngayon. Naku po mga Kabibig, dapat malaman mo talaga umiinit-init ang mga eksena sa mga pelikulang Pilipino, lalo na ang Made in Malacanang. Sabi nila, sa nabasa ko, hindi daw blockbuster ang Made in Malacanang. Sabi nila, luto daw ang pagiging blockbuster ng Made in Malacanang. Gawa-gawa daw ng mga BBM supporters na blockbuster ang Made in Malacanang. Nako po, ito na ha. This is current and latest trending news. According to Philippine Box Office, makinig kayo mga pinklawan, Viva Film posted a back-to-back win for 2022. Congratulations Viva Films. Made in Malacanang is the 13th local film to surpass the 400 million mark. Ano to? Hindi blockbuster. 400 million, oy. Tapos sabihin, lugi. Tapos sabihin, nilangaw. Making it the 9th highest grossing Filipino film of all time locally. Wow! Number 9! Sa Philippines ha, number 9. Highest grossing Filipino film of all time. Number 9. Ang katips, anong number po? Ay! As well as the highest grossing Filipino film of 2022. Tumatak na yan ha. Tumatak na yan. Number 9 of all highest grossing film of all time. At number 1 highest grossing Filipino film of 2022. Anong masasabi sa mga think o globot? Anong masasabi sa mga bashers and Direk Daryl Yap? Ano po kayong masasabi? Comment down below. And the third film to surpass the 700 million mark worldwide. Wow! Third highest grossing Filipino film worldwide ang Made in Malacanang? Grabe! 700 million po ang kita ng Made in Malacanang worldwide as of January 8, 2023. Nako, isa itong pasabog na ayaw tanggapin na mga dilawan. Nasaan na ba ang sinasabi nilang Hay, wala ni isang award ang Made in Malacanang pero 750 million worldwide. Pangatlo sa highest grossing Filipino film worldwide. Pang-siyam sa highest grossing Filipino film of all time. At number 1 highest grossing Filipino film for 2022. Ano ang iyong masasabi mga kapipig? Handa na ba kayo sa isa pang Sa isa pang pasabog? Nako. Ang Metro Manila Film Festival na The Letter is now the highest grossing Filipino horror movie. Inichapuera si Chris Aquino. Kaya nga, sinasabi na ang Viva Film for 2022 back-to-back ang panalo. Champion ang Viva Film. Ay, nasa nyo nagsabi na kawawa ang Viva Film kasi si Direk Daryl Yap ang kinuha nilang direktor. Kawawa ang Viva Film kasi lagmok ang Made in Malacanang. Bakit? 750 million ang kita ng Made in Malacanang worldwide. Ano ang iyong masasabi dito mga finklawan? Sobrang init, pinapawisan na ako sa issue na ito na para bang wala na kayong pag-asa kung anuman ang pelikulang ipangtapat nyo sa MOM, Martir or Murderer.
sayang talaga ang effort nyo. Baka dodoblohin ng MOM itong MIM na kita ng 750 million. Baka ma-shock kayo na, ganito ba kalakas ang mga Marcos? Ganito ba kagaling si Direk Darelihap? Ganito ba sila kahusay gumawa ng pelikula? Ganito ba ang katotohanan na isang sampal sa mga Pilipino? Naku po, mawiwindang na naman ang mga kontrabando. Kaya nga mga kabibig, huwag masyadong sobrang init. Oo, naiinitan ako sa 750 million. Again ninth highest grossing Filipino of all time ang Made in Malacanang. Highest grossing Filipino film of 2022 ang Made in Malacanang. Tapos, the third film to surpass ang 700 million mark worldwide, making it the third highest grossing Filipino film worldwide. Diba? Ang sakit ng sampal sa mga sasabing, wala yan, oo, grabe, wala yan, may di malaki na yan, wala yan, hindi yan kikita, basura yan. No. So, ano na ngayon? Ano ang masasabi natin dito? Ano po ang earning ng Katips? Paki-reveal naman po. Hindi ko alam. Kasi may nabasa akong komento ba nga. Ang Katips daw ay blockbuster din. Magkano ba ang kita ng Katips? Uy mga kabibig, sana i-reveal din na ba? Sana sabihin nilang number 1 ang Katips. Maghintay na lang tayo sa mga post nila. Kasi alam naman natin, every now and then, magpo-post sila. Lalo na pag award-giving bodies. Pag sinasabing blockbuster sila, hindi sana ipakita na kung magkano ba ang kinita ng pelikulang Katips. Bakit puro Katips ang sinasabi mo, kabibig? Kasi itong Katips talaga, ang parang parang pangtapat ng Made in Malacanang. Kasi nga, ganon nangyayari. Kaya ang mga tao nagtatanong kung magkano ba ang kinita ng Katips. So yung mga Katips dyan, pag alam nyo kung magkano, comment down below para alam din ng mga Made in Malacanang mga supporters kung magkano ang kinita. Para hindi na sabihin ba na luging-lugi kayo or hindi kayo blockbuster. Mahirap naman kung hindi kayo blockbuster, hindi nyo mapanindigan yung mga sinasabi nyo. Nakakajiya. Hay nako, magkano kaya yung Katips? No. Hindi ko man alam Maraming awards kasi ang Katips. Baka yung awards ay pwedeng i-add sa kung magkano ang kailang kita. Ay, pwede. Pero, gold ba yun? Kaya mag-ibig, maghintay-hintay tayo. Baka later may mag-post kung magkano ang kita ng Katips. Yan lang po ang aking latest news. Don't forget to share, like, comment below para alam ko din kung ano yung komento kuro-kuro sa topic na ito. Bye everyone! See you next time!